Yes, walang kaayusan sa channel na to. Ito nga palang OOTD ko sa Instagram. Visit my Instagram. Ito. Saan ko ba ilalagay ang Instagram? Diyan, basta dyan. Gawin ko lang tong video na to bago ako maligo. Kasi alas 4 na, wala pa ako nagagawa sa buhay ko. Ano ba? Titingnan na natin ang katawan ko. Wait lang. So, yeah. Paniwalaan nyo naman ako kahit naka-haircut ako ngayon. Okay? Totoo ang mga sasabihin ko. Huwag niyo akong paghinaraan. Okay, ang video na to ay very late na din kasi alam niyo naman na andito na ako ngayon sa Spain and ang video na to ay hindi ko kasi nagawa to ng vlog nung mga panahong nandun pa ako sa Hungary, no? Kasi busy rin akong hanapin ang sarili ko doon. Alam niyo naman, busy rin akong makibagay sa mga Hungarian noon, sa mga bagong friends. So, hindi talaga ako nakapag-vlog about sa mga ganitong bagay. So, I think, deserve nyong malaman ang mga pangyayari at mga bagay-bagay para magka-idea kayo kasi para ito sa mga followers ko na nasa Hong Kong and halos lahat naman ng yung 30,000 views, yung 30,000 views ko sa kada video, 20,000 to 30,000, yan ay mga organic subscribers ko sa Hong Kong. Alam ko kasi yan yung mga nagpi-PM sa akin. And itong video na to, gusto kong i-share ito para magka-idea kayo. Dahil mostly sa kanila, mostly sa inyo ay mga ongoing application or naghihintay na lang ng flight, naghihintay ng visa appearance. So, can I share this to you? Para mag-overthink pa kayo ng malala. Hindi yon. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. What to expect. Ano ba Tagalog nun? Pagdating niya ng Hungary. Okay. Ang ikikwento ko ay ang aking experience. Okay? So, I'm sure naririnig nyo rin itong mga haka-hakang ito na pagdating nyo ng Europe, pagdating nyo ng Hungary or ng Poland, wala kayong trabaho, di ba? Ganyan yung mga, kahit nung nag-apply pa lang ako sa Hong Kong, ganyan yung mga naririnig namin, mga nega. Kasi panghihinaan ka ng, wag ko na lang ituloy kasi walang trabaho, tapos yung iba, napapauwi, pagdating doon, wala ang work. So, let me confirm sa inyo na pagdating nyo ng Hungary ay wala kayo talagang work. Wait lang. Patapusin nyo ako. Hindi. Patapusin nyo muna ako. Huwag kayong kabahan. Wait lang. So, ganito. Pagdating namin ng Hungary, first day. So, syempre, pag nag-apply ka ng trabaho, ina-expect mo, syempre, pagdating doon, trabaho agad. Like, before kami sa Taiwan, from Philippines to Taiwan, nag-start din kami agad, like orientation. Day 1, medical, tapos orientation, talagang sabak agad kasi may company kaming mapapasukan talaga. So, ginawa ko lang yung reference, okay? So, itong sa Hungary, day 1, grabe, ilang hours pa yung biyahe namin nun kasi from airport, Budapest daw yun, from airport hanggang pauwi dun sa tutuluyan namin, sa apartment, ay 6 hours to 8 hours. I forgot, pero ang layo ng biyahe, grabe. So, ilang araw kami naghintay. Hindi kami agad nagtrabaho. Kasi pagdating namin doon, walang trabaho. Okay? Hindi kami agad nag-umpisa ng trabaho. Kasi, hindi sa company kayo i-forward eh. 'Di ba? May pipirmahan tayong kontrata. Na halimbawa ako, ang pinirmahan ko diyan sa Hong Kong nung nag-a-apply pa ako ay sa preserved vegetables ang company na papasukan ko dapat. Operator. Basta doon sa ganung field. Tapos pagdating ko ng Hungary, hindi ako nag-umpisa agad ng work doon. Parang 1 week na, wala pa rin. And ika 8 days kami, like, ika-second day, yung sasabihan kami na, okay, maghanda. Kasi, lilipat na kumbaga temporary lang yung first na tinuluyan naming apartment. Temporary lang yun kasi nga, ililipat kayo niyan is
pag meron na kayong company na mapapasukan, syempre, ililipat kayo sa mas malapit doon sa company. Yun. Temporary lang yung first Tapos pagdating namin doon, mga nakatatlong sabi sa amin na susunduin, pero hindi kami sinusundo. Ay, yun tuloy iba nag-run away na. Kasalanan nila yun. Hindi ko naman masisi yung mga naunang nag-run away kasi naghintay din naman sila ng ilang araw, no? Pero, ang tagal. So, umalis na tuloy sila. Ayun. So, siguro nung mga napapagtanto nila na, ay, palagas ng palagas ang mga, ang mga Pilipino. Tapos, parang ika-8 days yata yun. Na finally, na kami. Contract signing ulit. Contract signing sa company na mapapasukan namin. And by the way, nung pagdating pala namin, meron pang nauna sa amin na 1 month na daw siya. Or magwa 1 month. Basta matagal na siya. Hindi pa rin siya nade-deploy. O diba? Mas stressful sa kanya kasi mas matagal na siya naghihintay kaysa sa amin. Siyempre, wala, hindi naman kami masyadong nag-worry noon. Kami ay, in-enjoy pa rin namin yung mga araw na hindi kami nasusundo. And explore din namin yung lugar doon. May vlog ako niyan. Yan yung mga may vlog ko, yung mga pangyayari. Wala akong sit-down video niyan. Puro, may vlog ako niyan mula umpisa. Welcome to Europa yata yun, tsaka Welcome to Hungary yung isa. Hanggang sa masundo na kami. Yan, naka-vlog ko yan. Ngayon lang gusto kong ikwento para dagdag content. So, na nangyari? Ka 8 days yan, na kami nun. Contract signing and medical. So, that's the time. Kasi siguro, yun, kasi nga nagkaroon na kami ng company. Tapos pala, may mga nauna pala sa amin. Di ba batch kami na lumipad, na nakarating ng Hungary. Anyway, may nauna sa amin na, may nauna sa amin na 2 yata sila na na-deploy. Napahiwalay sila, ibang company yung napasukan nila. Doon sila napunta sa preserved vegetables, kung saan yun yung, hindi kami doon napunta. Yung pinirmahan ko sa Hong Kong, hindi yun yung naging trabaho ko pagdating ng Hungary. Ang naging trabaho ko ay sa electronics company yung napasukan namin, which is napaganda naman kasi nga later on yung 2 na yun na napunta dun sa preserved vegetables, nilipat din sa amin na yun, nakwento nila yung pangyayari dun sa kanila na mahirap, tapos pag winter sobrang lamig kasi open area yung nila, pinagtatrabahuhan. So, ang hirap daw doon. Tapos, nawawalan sila ng work, ganyan. So, nilipat sila sa amin, yung agency namin sa Hungary na. So, maganda. Okay naman. Nahawakan naman kami ng maayos ng agency din doon. Yeah. Pero, fake news yun, yung pag sinabi na wala kayong trabaho, tapos yung iba napapauwi kasi walang trabaho. Meron naman. Natatagalan lang. Pero, pag nandun ka na, uwi ka ba ng Pinas? Siyempre, hindi. Huwag ka uuwi ng Pinas. Daming kalapit na bansa dyan, Ba't ka uuwi ng Pinas? Alam nyo, lakasan lang din talaga ng loob. And, pray lang tayo. Kahit maitim ang budhi mo, mag-pray ka pa din. Yan yung nangyari sa akin. Sa unang pag-apa ko sa Hungary. Yan. Totoo, walang work pagdating doon at iba yung magiging work mo pagdating doon. Well, swerte ko lang kasi maganda yung napuntahan namin, no? Magandang company na napuntahan namin. And so, gusto ko lang kayong i-inform din. Yes, may mga umaabot na 1 month, hindi pa nakakapagsimula ng trabaho doon. And kami naman, 1 week bago nakapag-umpisa. Ika 9 days kasi pagkatanda ko noon 8 days. 8 days nagbiyahe kami. Tapos na may na-aksidente pa ng kasamahan namin. Tapos parang ika 9 days kami nag-umpisa doon sa company. Kasi nung nagbiyahe kami, na-aksidente yung kasamahan namin, Friday na yun. So Monday na kami nakapag-report talaga doon sa company. Tapos yun, tuloy-tuloy na yun. After naman dyan, yung paghihintay nyo na 1 week, samantalahin nyo na rin kasi after nyan, yung biyahe na 1 week na yun is talagang sabak agad sa work. 8 hours lang yung work namin dun sa electronics company. Tapos, 3 shift yun. Ihanda nyo lang ang loob nyo. Pag once na magpa-flight na kayo, ihanda nyo ang loob nyo. Para pagdating nyo ng Hungary is strong. Kaya-kaya nyo yan.
Ang sinishare ko lang yung experience ko. Okay. So, yun lang naman for today's video. Binigyan ko lang kayo ng hint, ng idea kung anong madadatnan nyo pag apak nyo ng Hungary or kung saan man, Poland. Basta, ewan ko, same lang siguro kasi Artelec, you know. Ang akala kasi namin, Artelec is agency namin. Yung pala, pagdating doon, ipapasa rin kami sa ibang agency. So, medyo, doon kami naguluhan kasi parang marirealize mo na talagang wala pala kayong charot-charot lang yung pirma sa charot-charot lang yung pinirmahan yung kontrata sa trabaho. I don't know kung ganun pa rin ngayon ang system, pero yeah, yun yung sa experience namin, no? Nag-chika lang ako ng kaunti and pag may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang dyan and gawin ko ng video para maichismis ko din sa inyo, okay? Bye na, maligo na ako. Katin na ng anit ko. Nilagyan ko to ng pinagprituhan ng tuyo. Bye. Huwag mong galawin ang hair ka.